Dahil sa to the max ng pagmamahalan ni Cherry White at Boy Tapang ngayon, parang nilalanggam tuloy ang kanilang kaswitan. Sa sobrang pagka-inlove ng dalawa, masakit tuloy sa mata ng mga bashers ang bagong love team na sumipa mula sa probinsya ng Cebu at ang isa naman ay mula naman sa Kamaynilaan. Kahit inula ng maraming batikos ang kanilang pag-ibigan, tila Ruben Padilla at Shawi ang kanilang datingan. Marami sa mga netizens ang naniniwalang for the content lang di umano ang ipinakitang pagmamahalan at kulitan ni Boy Tapang at Cherry White dahil matatanda ang bakas pa sa mga isipan ng mga madlang marites kung paano umano pinaniniwala ni Boy Tapang noon at ang nasabing babae sa kanyang buhay na kilala lamang bilang Girl Tapang. Bakas pa ang kontrobersyang ginawa ni Ronnie Suwan noon sa kanyang pag-reveal ng jowa na hindi naman pala tunay, kaya hindi rin natin masisisi ang mga netizens kung ang ipinakitang kilig ng bagong love team ay nalalagyan tuloy ng kulay na for the views lamang at walang tunay na pagmamahalan. At para naman sa opinyon sa mga followers ni Boy Tapang at Cherry White na tadhana di umano ang kanilang pagtatagpo dahil kitang-kita umano sa kanilang kulitan at kilig na kampante sila sa bawat isa at walang makakahadlang sa kanilang nag-uumapaw na pagmamahalan. Tila ba walang sinumang makakapigil sa dalawang pusong parehong uhaw sa tunay na kaligayahang nadarama at sa di inaasahang pagkakataon lamang mararanasan. Laki ng ngiti mo, busing ha. Ano bang? In love talaga. Siyempre, excited ako makita si Cherry. 40s ko siyang inantay, parang nag-aantay ko ng 1 year. Bakit ka namumula, boss? Eh, siyempre. Blooming na blooming Ganun ha. talaga yan pag in love, di ba? Sana all. Alam nyo, sobrang hirap pala pag nasa long distance relationship. Alam nyo bakit? Para sa akin lang kasi di pa ako masyadong expert sa relationship eh. Sa sobrang mahal mo yung tao pala, sobrang miss mo yung tao, kung ano na lang iniisip mo. Lagi na ako napapaisip ng mga kung ano. Kaya, excited ako makita si Cherry ulit. Mukbang letter ah. Sana all. Sa sobrang maraming nakikialam sa love life ni Boy Tapang at Cherry White, hindi nagustuhan ni Boy Tapang na inagaw umano niya si Cherry mula sa kanyang ex nito na kasama ni Cherry White sa kanyang content sa kanilang mga video dahil isa ritong influencer. Kaya nagsalita si Boy Tapang na hindi umano niya ugaling mang-agaw ng jowa dahil ang tanging alam niya na single at walang sabit si Cherry at hindi na umano niya binusisi ang kanyang nakaraan. Dagdag ni Boy Tapang, hindi niya kasalanan ang ma-in love. So ito na mga katapang, sasagutin ko lang mga bashers dyan na supporters ni Pacboy. Actually kakawin lang namin ni Cherry White galing sa polls kung napapanood nyo sa vlog niya. Ngayon sasagutin ko lang mga parata ng mga bashers dyan na inaga ko doon si Cherry White kay Pacboy. Maraming nagko-comment, nag-message sa personal account ko, nag-message sa page ko na inaga ko si Pacboy kapal doon ang mukha ko kasi mga agaw. Ngayon sasagutin ko yung paratang nyo. So ngayon magkwentuhan muna tayo ha. Pakinggan nyo to. So bago kami nagkarelasyon ni Cherry White, bago kami nagka-jowa, nasa Manila pa si Cherry White, nag-uusap na kami, nag-video call. Ang gagawin lang sana namin is collaboration. So, make the story short, tinanong ko si Cherry White kung may jowa ba siya. Anong sagot ni Cherry White? Wala akong jowa, matagal na akong walang jowa. So, siyempre ako yung taong hindi may pagka-marites, hindi na ako nagtanong about sa kanya. Kung about sa kanya kay Pacboy, ang sa akin lang is komportable na ako na wala siyang jowa. So, siyempre ako din naman na wala akong jowa. Okay, ganito, make the story short. So, habang tumatagal yung pag-uusap namin, pagkikilala sa isa't isa, habang lagi kami nag-video call, nagkaroon kami ng feelings, nagka-develop kami, hanggang umabot sa punto na pumunta siya ng Cebu, nagkaroon na ng something sa aming dalawa. So, wag yung sabihin na inaga ko si Cherry White kay Pacboy. So, imposible naman ang babae papatol sa isang lalaki na may karelasyon. Alam nyo yan, girls, na hindi nyo gawain yan na magpag-relasyon sa ibang lalaki na may relasyon kayo. So, hindi natin alam kung anong rason kung bakit wala na sila ng Pacboy. Ayaw ko mag-tell niyan kasi sila lang daw nakakaalam. So ang sa akin lang, si Cherry, bago kami nagkarelasyon, wala siyang jowa. So wala siyang jowa. Hindi ko inagaw si Cherry. Hindi ko inagaw. Alam niya ni Cherry, hindi ko siya inagaw. At ito pa, hindi ako yung klaseng lalaki na basta-basta lang dyan. Kasi hindi ako pogi. May prinsipyo din ako. Ako yung lalaki na pag nilawayan na ng iba, ayaw ko na rin lawayan. Ganoon ako, hindi ako yung lalaki na makipaghati sa isang babae lang. Ayaw ko nang may kahati. Nagsalita at kinumpirma mismo sa di umano'y ex ni Cherry White na si Asian Pacboy na nagmahalan umano sila ni Cherry, subalit walang label ang kanilang relasyon at aminado ang lalaki na bigla na lamang umanong nawala ang spark sa kanilang mga damdamin at si Asian Pacboy mismo ang
ang nagsabing walang nangyaring agawan sa pagitan ni Boy Tapang. Masaya nga ito na nakatagpo si Cherry ng tunay na kasiyahan. Dahil kay Boy Tapang, masaya na rin ito na napunan ni Boy Tapang ang mga bagay na nagkulang umano si Asian Pacboy. Teka lang, may comment pa. Inagaw daw ako sa'yo. Hindi po niya ako inagaw. Ay, hindi po siya inagaw sa akin. Kasi, wala po talagang kami. Yan ang totoo. Hindi, wala silang label pero nagmamahalan silang dalawa. Yun yun. Minalaman yung isa't isa nung wala kaming ganon dahil ayaw namin pangunahan yung panahon. Hindi, Pakbo, ito. Ano masabi mo? Ito na yung last na... Ito ba yung last video natin? Hindi. Hindi, magiging ano pa rin tayo. Hindi ko masasabi. Magiging magkasama tayo sa video pero hindi na katulad noon. Okay? Tulungan natin si Pakboy. Yes. Oo, tutulungan ko yan si Pakboy. Noong naliwanagan na sana ang lahat na hindi naman pala totoong inagaw ni Boy Tapang si Cherry White sa kanyang dating kakontentan sa social media, na ang totoo ay nahanap lang ni umano ni Cherry ang tunay na kaligayahan sa kamay ni Boy Tapang. At kitang-kita naman sa mga galaw ni Cherry na komportable siya kasama si Ronnie sa lahat ng kanilang mga kulitan at lambingan. Ngunit okay na sana sa mga puntong iyon na walang nangyaring agawan, subalit ang nagbigay ng real talk ang kaibigan at tinuring na kuya ni Ronnie sa sukmid na si Makagago. Tila ba nag-init ang dugo ni Ronnie sa mga binitawang salita nito kaugnay sa kanyang naging jowa na si Cherry. Dahil bilang kuya umano ni Boy Tapang at naging totoo ito sa kanya, nararapat lang umano na bigyan ng real talk si Ronnie dahil bata pa ito at tila nabubulag ito sa katotohanan dahil sa pagka-inlove ng masyado kay Cherry White, na siya namang hindi nagustuhan ni Makagago na maging kapartner ni Ronnie dahil sa hindi naging maganda umano ang naging ehemplo nito, lalot for adult content ang mga kadalasang content nito sa social media. Kaya bilang isang totoong kaibigan, nararapat lang di umano na bigyan ng gabay si Boy Tapang at magising sa katotohanan. Sabi mo, binastos ko ang GF mo. Na naging GF mo for how long? 1 week. Saan ko siya binastos, Ronnie? Hindi ba lahat ng sinabi ko ay yung nakikita naming lahat sa mismong content niya? Wala akong dinagdag or sinabi sa mga video kong salita sa GF mo, Ronnie. Kasi lahat ng sinabi ko, lahat ng yon nasa FB page ng GF mo. At ang mga bagay na yon ay ginawa niya. Yung mga sinabi ko. At ginagawa nyo ngayon. Diba? Yung partner mo ang tulad natin. Social media influencer din siya. Public figure. So, kita ng lahat ang ginagawa niya. Okay? Content niya nila dati, nung ex niya nakakontentan, naguhubad sa harap. Sa harap ng ex niya. Real talk. Sabihin mo ba, ano to? Nag-iinsulto ba ako sa GF mo? Paano ako nang-iinsulto, man? Eh, yan o. Totoo naman to, di ba? Tama ba? Totoo ba ito sinasabi ko? Hindi. Di ba? Content niya yan, di ba? Nagubad siya ng ganun sa harap nung ex niya ka-content. Tama, hindi. Di ba? Oh, paano ako nang-insulto? Real talk yon. Masakit. Totoo eh. Di ba? Subalit ang maganda sanang paalala ni Makagago ay naging negatibo naman ang reaksyon at pananaw ni Boy Tapang. Pero ngayon bro, mali na mali ang ginagawa mo. Pinagtanggol mo nga ako, binastos mo naman ako. Binastos mo yung partner ko. Sino ba matutuwa doon? Kahit kayo nanonood at tanungin ko kayo, matutuwa ba kayo sa ginagawa ng tao ng ganyang gagawin sa inyo, sa partner nyo? Babastusin yung partner nyo kahit hindi naman totoo. Alam nyo, hindi sana kami magsalita dito pero sobrang nang ginagawa ni Makagago. Kailangan namin magsalita kasi kung hindi kami magsalita, paniniwalaan ng mga tao ang mga sinasabi ni Makagago na imbento. Gusto mo i-post ko yung screenshot sa ating dalawa eh. Gusto mo i-post ko yung screenshot sa atin na anong sabi mo, hype lang gagawin mo? Hype na ba yung ginagawang pambasa sa mga babae?